Yun, magandang hapon sa lahat. Yan ni hapon, kaya kayo binabati ko ng magandang hapon. Welcome to my first solar night ride. Ako inyong samahan sa aking trip ngayon, weekend, ay papunta ako ng Bicol. Bakit nga daw ako papunta ng Bicol? Dahil nagtatanong sa akin nga ba't ako nagpunta ng Bicol mag-isa? So, ang tanging rason ko lang ay trip ko lang. Pero may malalim na dahilan. Ang dahilan ay ito yung huling lugar na pinuntahan namin. Yung malayo. Malayong lugar ng aking ex girlfriend. Yung naging 5 years ex girlfriend ko. Ito ang huling lugar na pinuntahan namin at nais kong palitan ng memories, kumbaga ibang memories, kumbaga ako na lamang ang babalik at gagawa ng sarili kong memories. Yun naman wala nang ibig sabihin, kumbaga wala lang, trip lang, kumbaga kung saan ako dalhin ang aking motor ng gasolina doon. So dahil malakas nga ang trip natin, punta tayo ng Bicolandia. At ako'y samahan nyo magpa-Bicol. So ayun na nga, tayo nadinim na sa paborito kong daan, ang Sariaya Bypass. Palabas na tayo sa Sariaya Bypass. Bakit yung nasabi kong paborito ko sa Sariaya Bypass na daan? Yun yung napakalawak, tapos kumbaga masarap mag-motor dyan at dahil nakaka-relax at na madaming kainan. Kung medyo nagutom ka, itigil ka muna doon. Saka kahit maiksi ay magandang magpatakbo ng motor. Nagkakaroon ka ng lakas ng loob speed test. Pero hindi ko naman nilaratat ang motor ko diyan. At baka tayo madali ng truck ay sayang ang buhay, sayang ang tato, sayang ang damay, sayang ang denim short, charot. So yun, may pagayong-gayong pa ako nalalaman ay kaya naman ako narinig sa Sariaya. Ito diyang may tao din ako din minahal na taga Sariaya. Naman, ang dami din namang alam ng outage. Yun ako din may nakakwentuhan nung napatigil ng 7-Eleven. Nakakwentuhan na rider din, naka-EDB din dalawa. Papunta daw naman sila ng Lopez, ari-ari ang dalawa. At may bibisitahin. Sabi ko, ako sasabay sa inyo. Kahit hanggang Gumaka. Yun. Sabi ko, kahit hanggang Gumaka, ako isabay ninyo. Gawin ako mag-isa, papunta ako ng Bicol lakas ng trip ko Sabi, sige daw, bagay ka, bagal naman magpatakbo, kaya ako binilisan ko na ako gagabi ng husay. Ang target ko yung mga alas 2, alas 3, ako nasa Bicol na. So, nadin na nga tayo sa Lucena, sa ilalim ng kung ano man yan. Ngayon ako nakadayan, first time. Ari, katulin na sa unahan ko, nakaklik. Hindi ko maabutan. Naklik mo kayo, no, Aerox, hindi ko maabutan. Basta, yan, nasa Lucena diversion na tayo at adami dining hukay na malaki, pero baliwala yan kay EDB. Yun. Mga kaysa bakto ng gutom, mga otits ay kakain na muna. At tayo order din sa McDo. Kahit hindi tayo nakakain ng manok din pero in-order ko lang yung lagi din ay chicken fillet ala king. So yun, tuwindot na nga. Pag ako'y na-order sa McDo o sa Jollibee, ay ako'y litong-lito sa garning pindutan. Ayaw ko nung ako'y pipindot. Pwede naman sabihin na lang doon. Pero ika nga ay technology ay nakakapagpadali ng trabaho gawain ng tao o kaya sa isang establishment, sa isang company, ay yan ang nakapagpadali. Pindot, napapag-aralan naman yan kahit tayo medyo nagtagal ng kaunti, naka 5 minuto ata, pumindot na ng pumindot, ay alaking lang, ma-order tsaka isang kape. Lito ang otis. Sadyang ako'y nalilito sa gayaan at hayaan nyo na, ang otis ay medyo may edad na, mamaya tayo magtatrayta na, ay medyo may pagkalituhin pa. So yan, kumbaga sabi nga ng matatanda ay laging paula-ulaga. Yan.
So yung sabi ako natapos na diyan at babayaran ko na sa cashier. Hindi pa alam kung proceed o ano ang gagawin. Proceed, hindi ko pa alam kung sa number ang pipindutin. Hala, kahit na ano, number. Pindot. Gano'n na hinahanap ko yung lumabas na numero ay hindi ko makita kung nasa sa silip. Ay hindi ko makita kaya nagtagal pa ng usa. Yung nakita ko na. Tani babayad na din eh. Dini ay may tatalo pa din eh. May matanda din nag-aalam mo. May sinasabi, hindi ko naman maintindihan. Basta galit na eh. So, tayo dumukot ng pera din eh. Walang pera akong tukod na tukod ng pera. Pag di ko wala. Kasi dyan wala nga akong pera din. Wala talaga yung malakas ang trip ngayon. Malakas ang pahay. Basta gusto ko magabi ko na bukod sa i-break natin si Rocky. May magandang pakay din. Ang Bicol kasi ay one of the place that tatak na sa isip ko na babalik ako doon. Kaya ito yung panahon na gusto ko. Kaya tayo kakain muna. Siguro na tayo hindi mapipicturean din eh. No? Yun, tayo nakapag-charge na nga. Tayo busog na. Tayo magdadalawang isip pa rin kung left or right, tuloy o hindi, kanan kaliwa, diretso o hindi. Pero dahil tayo malakas ang loob at lagi natin dala ang ating ika nga sa mga lalaki, dala natin ang ating pagkalalaki ay yun, diretso. Kung ano na plano at naisipan ay diretso. Ulot na rin naman eh, tsaka wala rin naman gagawin eh. Hindi, diretso na natin. So yun guys, tayo ay buo na ang loob na tayo ay pupunta ng Bicol. So aking laging bibidyohan kung nasan ako at yan. Para lang meron din tayong pang vlog na konti. Vlogger ang Tito Otik. Testing baka naman sakali. Di ayaw tayo na din nasa Lopez ata to, diversion Lopez. Bali hindi ko na nirecord yung ibang dinanan ko sa may at imahunan, lumakat, tsaka pagbilaw. Medyo madilim kasi ang daan doon. Tsaka ang lubak, sobra. Kaya lang, yun din nga, hindi ako dumaan doon sa diversion ng gumakat. Talagang napakadilim doon. Gumakalopis ata yung diversion. Napakadilim, sobra. Di are, tayo kakain muna at gutom na. Are, mga bandang 9:30 ata. Ako dumating din sa Lopez diversion ata yan, kung hindi ako nagkakamali. Yun nga, tayo kakain at ang order din ay puro mga lutong bahay. Pero ang in-order ko din ay goto lang at saka isang kanin. Tama na yun. Kailangan natin magtipid dahil lang ang budget sa pagkain ay tama na ang paparong pala sa Bicol ay tama na ang 300. Oo, tipid no. Sige, kain muna ako. Ako may nakakwentuhan din ng taga Santo Tomas. Nabiyahe ng truck ay talagang napakasama ng daan din sa Quezon ngayon, lalo sa parte diyan sa may Calawag daw ay di ako pa take off na ulit din ang sunod na bayan na rin ata ay kung hindi ako nagkakamali ay Calawag na itong sunod ng Lopez na ito. Hindi yun, ako'y yag-yag na pa Lopez din sa diversion na aray. Aganda, unik ka, sabi ko aganda din, ikaliwanag. Miya, madilim na bagong lubak. Wala nang minor-minor si, Rocky. Diyan di kami nagchat-chat pa ng aking mga kagagrupo sa gym, tsaka sa rides. At ako daw ay mag-iingat, ganyan, at napakadilim daw. May mga nangaharang daw diyan sa may parting diversion ng Bicol, sa may Kamsor. Ay marami daw nangaharang diyan. Di ako sabi ko, mga harang-harang wala. Sabi ko ako kung ako harangan ni Dia ay nakibibigay ko ng motor ko. Sabi ko hindi, joke lang yun. Sabi ko hindi ako medyo kabado nga din. Ay sabi ko may maliwanag pa naman din sa may parting are. Hindi ako natutuwa at maliwanag, ganda ng ilaw aking binidyohan. Bago miya ayun na nga. Di miya ay nadilim na, medyo nadilim na. Sabi ko, totoo nga sinasabi ng mga yun. Kala ko binibiro lang. Kadilim nga. Yan. Pare kayo yung last na street lights.
yan, may nakakasalubong pa ako bagong hindi nagbababa ng ilaw. Ay di ako tinataasan ko na lang din dyan. Di ako napakanta ng Ave Maria at saka ng Panginoon, ako iligtas mo sa mga makakasalubong ko. Ay, may lubak pa. Kaya sabi ko, ako magmu-music muna ng malakas. Ako nag-jet, aray, pakinggan nyo ang music ng night. In the dark, I'm a night rider. Head down, flying fast, skydiver. Didn't make the cut like it's live wire. Thread the needle like I'm Maya. Out in the dark, I'm a night rider. Night rider. Woo! Yeah, yeah. I'm a night rider. Night rider. Ay, ay. 24 hours. Still thinking about you. Ooh, ooh. But I know I gotta change. Just playing with my brain and I'm riding with no rule. Ooh, ooh. I'm a night rider. Head down, flying fast, skydiver. Didn't make the cut like it's live wire. Ooh. Out in the dark, I'm a night rider. Y'all wanna pop to this, Medusa wanna rock to this. They wanna see me trip, but I came back double dip. Through the smoke, I'm still gon' go, see it in their face. They think I'm fake, give me a couple days, God let me pray. Do the JID, let me meditate. I'm back on my bullshit, they said that they hard, yeah, they flowers like tulips. Talk about dollars, I talk about scars, who you know that. Di, yun nga. Kadilim doon, yun ay napakahaba pa. Yun ay, hindi ako nagkakamali. Ay, yung kadiliman nila, 4 na kilometro pa ata. Ay, hindi ko na nirecord yung iba't baka mamaya ay focus ako sa pagmamaneho. So, yun. At aring dalawang nasa unahan ko ay parang dumayo pa yata ng harana. Dalang gitara. Hindi, joke lang. Hindi ko alam. Ay nakalabas na ako din ng diversyon ng Lopez. Yung mga daan na ginagawa na sa may papunta ng Kalawag. Ang kalaban mo naman din ay mga truck. Dahil alas 11 na ata yan o alas 10:30. Mga truck, ang lalaki. Tsaka lubak, hindi mo pakita at walang ilaw. Naman si Rocky. Yun, na nakarating na din sa Kalawag. Nung ako'y nakakita ng ilaw, ako'y natuwa. Sarap sa pakiramdam. Ako may pinsan din ay hindi ko na chat ko sana. Ito ay makitulog kasi hindi na. Di yun nga, tayo ay bigong makicharge at walang bilog na saksakan o kaya wala din akong dalang ng charger yung ulo. So meron naman akong charger din isa sa nadala yung cord sa motor ko yun na sinasakay kaso yung bagal. Kaya yun, nakita ko din yung dalawa kong kasabay sa may atimunan. Actually 3 yan Yung isa hindi ko alam kung saan nagpunta. Kasunod ko pa yun sa may bago mag-diversion ng Gumaka. Ako naman hindi nag-diversion at napakadilim doon. Sobra, tsaka delikado. So yun, di binabagtas namin na rin karasada ng diversion ng Amsur. Medyo malubak-lubak nga din din Pero ayos din, kakaunti madalang. Sabi, bigla nawala yung dalawa. Hindi ko makakita. Hindi ko alam kung lumiko dun sa wari ko yung diversion din yun papuntang kung saan man, Bicol ata o basta may dun ginagawang daan, baka dun napaliko. Babalikan ko sana kasi naisip ko malayo-layo na din ang aking babalikan. Madilim pa ay baka ako naman ang mapahamak sila. Sabi ko sila na may dalawa, baka may namahingala. Hintay ko na lang din pagdating ng Tagkawayan. So ako na din nasa karsada Tagkawayan, ang pambansang lubak ng Pilipinas ata ito mahigpit pa ang lubak din at bago ang lalalim, bago makakasabay may mga truck, ang hirap overtake buwan ang haba ng truck. Di ako'y buntot muna din sa truck na truck ng gasolina ata. Yun, nagkakaroon tayo ng kaunting pagkakataon na ako'y overtake. Muntik ko na makita si San Pedro doon. Hindi nagmiminor. Tas naman ilaw, hindi nagmiminor. Abot mambusina ko doon. Yun, overtake yung truck na isang malaking yun. Di ako'y buntot din Tingnan ko, silip sa kabila. Silip. Sinilip ko din bala malayo. Overtakean ko. Para akong si Batman diyan. Nahiyaw-hiyaw pa ako ng kaunti diyan. Sabi ko, ako muna. Sabi busina. Kaya ay magbigay din ng mga truck. Diba sa kasi niya. Kung hindi ka busina. Dahil ang isip ng mga yan ay puro truck ng mga kasabay ko at saka siyempre yung iba diyan antok na rin.
Meron may alas 12 na ata yan. Alas 12 na ata ng gabi yan. Hindi din ako maka-overtake na ayos at ang daan niya ay hindi ko tukoy, lubak pa. Pero hindi naman naramdam ni DB yan. Yan okay lang kay DB malubak. Pero pag yung mga lubak na malalaki ay talagang nakakasama ng lasa. Kung bagay masakit sa dibdib eh. Pero siyempre bago pa ngayon motor, bago malulubak na gayong kalaking lubak. Masakit sa damdamin din niya yun. Ay kung gusto nyo ang inyong angkas ay magtalbogan ay di niyo dalhin sa daan ng Tagkawayan atari o Kamnote pa. Basta, ang nilabasan ko din daan na ng bayan ng Tagkawayan. Ako yan ako, dire-diretso yan. Wala akong makita ng liwanag. Siya tayo muna ay habang tayo ay nag-aantay ng liwanag. Times are late under the moon, then I thank God I'm breathing, and I pray don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surround, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been crying for the people to say that we don't wanna fight no more, there'll be no more war, and our children will play one day, one day, one day, one day, one day, one day. Start to bounce, win or lose, 'cause we all lose, but their feet on the souls of the innocent, blood-drenched pavement. Keep on moving, though the water still raging. And in this place, you may lose your way, your way. You might drive you crazy, but don't let it slip you away. No way. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been crying for the people to say that we don't wanna fight no more, there'll be no more wars, and our children will play one day, one day, one day, one day, one day, one day. One day is how we change, should be about the same. Stop with the violence, down with the hate. One day we'll all be free and proud to be under the same sun. See sounds of freedom. Why yo? Why yo yo yo? Why yo? Why yo yo yo? All my life I've been waiting for, I've been crying for the people to say that we don't wanna fight no more, there'll be no more war, and our children will play one day, one day, one day, one day, one day, one day. All my life I've been waiting for, I've been crying for. Yun, sa madalit sabi, natagpuan ko rin si pare. Nasa may Tagkawayan na nang kami nakarating sa bayan ng Tagkawayan na sa may tapat ng McDo. Iniintay daw ako. Sabi ko, iniintay din kita eh. Hindi kami nag-intayin dalawa pala. Kung pala, inintay ko ng 3 oras din ni ate, hindi na ako ng 3 oras. Siya daw ay nagdaan ay sa diversion ng Gumaka. Siya daw ay kabadong-kabado at napakadilim. Sabi ko, may dumaan. Wala, nalito eh. Aray Taganaga. Nalito daw siya. Aray Taganaga. At first time daw niyang gabi. Ay, nalito. Pogi. At di kami nag-aanap din ng bukas na tindahan. At
May bibili na ata si kuya. Si Peter. Si Peter nga pala ang pangalan niyan. Kaso hindi matawag yung tindera ay bukas naman. Sabi ko lang, baka yun itulog na. Bukas lang. Tayo din meron din akong nakakita at naanaganan eh. Na wari-kiyari tindahan ang kainan. Gutom na rin ako eh. Sabi ko yan. Hindi kami yung pumarking na din eh. Ang creepy ng daan sobra. Sobrang lubak at dilim. Nakakatakot. Hindi ko naulitin na rin ride ng gabi din ni Pabicol. Pero yung experience ay sadyang napakasarap. Biruin mo yung takot at pangamba ay nawawala kapag kay may nakikitang kasabay o nakakausap, nakakwentuhan. Tulad na rin si pare, yan yung hinihintay pa lang ako. Sabi tayo nag-aantayan. Siya kami kakain muna. Ilan po yan? Ano po akin? Paris na rin. Sige. Paris. Paparis ka din ba siya? Sige, Paris na rin. Yung Paris din talaga ng mga isang tipak na beef. Ay, yung aking kahaba ng beef. Yun, at di malat sabi kami nakatapos na rin makakain at kami ay nag-take off na ulit. Papunta na kami ng Naga sa bayan ni Lenny. Actually, ang ganda ng kalsada talaga dito sa sa papuntang Naga. Sa diretso, tapos may mga ilaw, tapos magandang daan diretso. At walang medyo lubak-lubak. And then yan, malapit na kami dito sa city ng Naga, sa may pinaka-capital ng Kamsur, Naga City. Bali, malapit na kami dyan maghiwalay dahil siya ay pauwi na ng bahay niya. Actually, niyayaya niya ako banda ako matulog kasi naiiya ako baka mamaya. Tsaka baka mamaya, alam mo na, mahirap na magtiwala ng kilala mo lang. Siyempre, hindi naman tayo magpangusya. Kaso lang, medyo kailangan natin mag-ingat, diba? Nasa malayong lugar tayo. Wala tayo sa teritoryo natin. Kaya medyo kailangan natin huwag basta-basta magtiwala. Pero si Kuya Peter naman ay ayos siya kasama. Kaso nga lang medyo hindi siya nagsasalita. Siguro baka hindi na nahihiya. Pag magkakwento kami, ako lagi nagkakwento. Bali siya ay Tagalipa, nagkatrabaho sa Lipa. Siya ay isang IT programmer, IT technician pala. And then sabi ko sa kanya mag-apply siya sa mga international company para medyo malaki ang sahod. Yun. Ito na nga. Ito na yung hindi ko maintindihan kung saan to. Basta ito yung malapit na sa city. Basta yun ay diretsong daan at yan, tatabi na ako para magpaalam sa kanya kasi nakita ko na yung city proper ng Naga at doon ako muna pupunta para magpahinga at matulog. Actually, alas 3 na yan madaling araw at medyo wala na, antok na talaga ako. Wala na akong lakas para magdiretso. And yun, tumigil nga ako diyan at tumigil naman si Kuya Peter. Nagpaalam na kami diyan. Sabi ko, Kuya Peter, salamat sa pagsama sa pagsabay at salamat at ako hinintay mo nung ako'y bumaba at umihi. Bali, hinintay niya nga ako noon. Akala ko dediretso siya eh. So yun, tayo na din sa McDo. At tayo kakain ulit. McDo lang alam ko eh. Nakainan eh. At saka wala na rin mga bukas na karinderya o mga cheap restaurant din sa Bicol. Sa Naga. Kaya hindi na muna tayo kakain. Bukas na lang tayo bumawi sa mga kainan doon sa Bicol. Sa Albay. Doon masasarap ang mga pinangat. Tsaka Bicol Express. Ating titistingin nyo. And tayo papasok din tayo hihitukaan natin ng mga nandine. Tuloy, dami din ng call center agent, mga nagtatrabaho sa gabi.
tulog sa umaga, mga bayaning puyat na tinatawag. At para sa akin ay malaking saludo ako sa mga yan dahil sila ang halos bumubuhay ng ating ekonomiya. Dahil alam nyo na, basta maraming paliwanag yan. Ako hindi ko paliwanag, ako hindi eksperto. Basta isa sila sa mga bumubuhay ng ekonomiya. Lahat naman, kaso yun nga, ang mga call center agent ay bayaning puyat na tinatawag dahil isa tayo sa kanila. Bali ako'y nagtatrabaho na halos 8 taon na sa gantong trabaho, yung gising sa gabi at tulog sa umaga. Doon hindi naman tayo call center agent, tayo ay nasa corporate world, pero ang trabaho natin ay panggabi at ang hinahandle natin na account is based sa US. So tayo ay isang accounts payable specialist and or consultant ang tawag nila sa amin. And ang sinusupport ko ay nasa US. Then yun, bali 8 years na tayong ganun ang trabaho. So yun naman masasabi kong expert, pero medyo sanay na. Siyempre pag sinabi nating expert ay napakagaling. Pero ako'y sanay lang na ganun na yung trabaho. Medyo nagkakamali pa rin. At minsan lagi din nagkakaroon ng error. So yun, chinik ko nga yung itsura kung ako magandang lalaki. Pag yun ako pinagtitingan doon kanina pa. Baka may amos. So yun, tayo maghanap na ng hotel. Nagtanong ako sa gwardiya doon kung saan magandang mag-stay. Na medyo mura rin. Tinuro ka. So lang, nakalak na ang pinto. Bumaba pa ako din. Chinik ko, tinula ko kung bubukas. Hindi. Wala lumalabas, kaya ako'y naghanap na lang ulit ng iba. Ay wala nang katao-tao wala nang mapagtanungan. Pero dun sa bar na nadaanan ko, ang daming mga basag doon na, mga lasing na mga babae, mga lalaki, mga kulit na, kaya hindi ko na rin binidyohan. Bagay sumili lang ako ng kaunti at pinagmasdan kung ano. Parang nga din namang nasa BGC, di ni sa Naga, o kaya ay nasa Maynila. Dahil din na rin ang halos pamumuhay. Ang daming gising sa gabi doon sa bayan. Yun, nandun tayo sa pambansang hotel ng bayan, ang Sogo. Basta mahal mo, isogo mo. Ay, nakapasok din sa Sogo ngayon la. Sa totoong buhay. Solo pa. Kaya sabi na rin, sabi ko, ako'y narinig na sa Naga at hindi ko alam o kung anong nagagaan ko, kung ba't ako nagparnay. Dalalaan din ang lakas ng loob at yung bagay inip at lakas ng trip. At bagay walang magawa, siyempre weekend, tugmo ko na naman sa bahay. Kailangan mo lumabas. Ay rin na isipan ko magpabikol. So yun, ako'y magpapahinga na at bukas na lang ulit tayo magpangipangita. Yun, sabi ko dyan.